So today's video guys ay pag-uusapan natin kung paano gumagana yung mga on-grid inverter or yung mga grid tie inverter. Kagaya ganito guys. So yung mga grid tie inverter or on-grid inverter ay hindi sila gagana kung walang grid. So nakadepende sila kung may source na grid. So yun yung primary na source nya na mas malakas. Okay, so parang ganito guys. Eto, meron na siyang supply galing sa solar. Wala siyang battery. Direct sa solar. Hindi siya gagana kung walang grid. So wala kaming grid ngayon. Sample natin dito kay Bluetti. So ginagamit ko lang to kung nagpapump kami ng tubig. Okay, so subukan natin. On natin. Saksak natin to. Ayan. Oh, eto wala siyang out. So saksak natin dito. Ilan ba yung kanyang wattage? 29. So ayan, naka-on na siya. Ayan o, kaya niyang ibagsak hanggang 0. Ang disadvantage lang, ayan o, nag-fault na siya. Ang disadvantage lang kasi sa mga microinverter or grid tie na walang limiter, kung ano yung maximum na output niya na wattage, yun yung ilalabas niya. Kung ganun yung nangyayari, yung akala mong nakakatipid ka, hindi pala, kundi consider as load pa rin yun. Okay, so mas maganda kasi yung mga grid tie inverter na meron siyang limiter or yung mga micro inverter na mayroong limiter. So kung wala, kung ilang wattage yung kaya niya i-produce, binabalik niya yung sa grid at consider pa rin na load. This video ay pag-usapan natin kung paano ba yung operation ng isang grid tie inverter or yung on-grid inverter na may limiter. So paano siya gumagana? Ito meron siyang limiter si Deye. So yung mga napoproduce niyang kuryente na supposed to be babalik sana sa grid ay nililimit niya at hindi papasok doon. So paano ba nangyari yon? So lahat ng maririnig niyo dito guys ay base lamang sa aking experience at observation sa aking unit. So dito tayo kay Deye. So si Deye kasi kahit may battery siya, may solar, kaya niyang mag-export sa grid. So kaya niyang magbalik sa grid ng current. Ayan. So meron din siyang feature na kahit walang battery, kaya niyang mag-export ng kuryente sa grid galing sa solar. At balita ko pa guys, si Deye ay supported din siya ng higher capacity load dito sa kanyang grid side. So ang kanyang pinakamataas na i-support ay hanggang 3,600. Bukod dito sa kanyang backup load. So dito kaya rin niyang maglabas dito. Kasi nga, pwede rin siyang grid tie, pwede siyang on-grid. So kaya niya maglabas dito ng current. Noong una, wala din akong idea about doon sa kung paano yung operation niya. Akala ko noon ay basta papasok sa grid, kung paano niya ilabas yung current dito from inverter na hindi lalabas at babalik sa grid. Kasi yung typical na grid tie kasi yung ganito na walang limiter, kung ano yung maximum na kaya i-produce ng inverter, ipapasok niya dun sa grid, itutulak niya kahit walang load. So ang tendency magiging load pa rin siya na idadagdag sa ating konsumo. So kunyari ito yung ano, yung grid, ito yung ating home load. Ito yung papunta sa ating home load. So ito yung backup load. So hindi ko naman to nalaman simula nung hindi ko sinubukan kay Bluetti na ganun pala yung naging operation niya. So hindi naman pala 100% na walang pumapasok dun sa grid, yung walang bumabalik. So nung nakita ko dito, doon ako nagka-idea na ganun pala yung nangyayari. Hindi naman pala 100% na yun lang talaga yung nangyayari dito. Yung kumbaga yung nilalabas dito, yun lang lumalabas dito at dun lang. Kundi may konting pumapasok doon. So paano nga ba nangyari yun? So ang installation pala ng ating installation ng ating limiter, eto. Meron siyang arrow.
So kung nabaliktad natin yan, yung kuryente ng yung current, yung power na puproduce nito na itutulak niya sa grid. Ayan, doon nagkakaroon ng problema na lalaki yung babayarin natin kahit naka-grid tie tayo or microinverter. So yung operation, meron siyang arrow dito, may direction para tama yung reading niya. Ayan. So ito yung grid side. Ito yung ating home load, yung linya na to. So hindi na natin lalagay yung ground kasi ito lang naman yung pinaka-importanteng bagay dito eh. Ilang watts ba to? Nasa 600 watts. So ito para madali tayo. So kunyari nagsaksak tayo dito sa home load, ang setting dito ay 0 export to city. So hindi tayo mag-export sa grid ni 5. Yun ang setting ko dito. Nakaset na po yun. Ayan, nakaset po siya nung testing ko dito sa unang video ko. So nakita nyo naman merong konti. Ayan. So pag sinaksak natin ito dito yung 600 watts at pinandar natin, hindi naman agad-agad maglalabas si DEA ng current na yun yung magso-support dito sa kanyang wattage. So ang gagawin niya muna ay isa-sense niya dito. Isa-sense niya kay grid. Kaya nga siya tinawag na grid tie eh. Ayan, doon siya nagkukuha ng basehan kung magkano yung ilalabas niya na current, magkano, kung ilan yung ilalabas niyang current. So una, pag pinitik natin ganon, ngayon, masesense niya dito, huhugot siya kay grid na umabot ng 600 watts or mas mataas pa. So ang gagawin niya, gagawin ni DEA, maglalabas siya ng 600 watts na current na ginagamit ng ating portable jigsaw. Ngayon, pag umaandar na yung unit, mabilis yan eh. Kaya napakabilis ng pitik dito. Papitik-pitik siya. So pag na-sense niya, nagbuga ng current. Ano ba naman to natatanggal? Okay, so pwede po kayo mag-comment sa baka mali ako. Pwede natin i-correct. So kapag na-sense niya na ganun yung kailangan ng unit natin, maglalabas si DEA. Hanggang 600 watts lang yung ilalabas niya. Kasi kung sobra, babalik dito. So hanggang 600 watts. Ngayon, pag bigla nating pinatay yung unit, yung 600 watts, masesense ng kanyang CT na biglang namatay. Ngayon, pupuntahan dito. Pipitik lang, hindi matagal. So, hindi mariread ng meter yon. So, dito masesense niya na wala na palang load. Ayan. Ngayon, ibababa niya ngayon yung current para hindi babalik sa grid. Yun yung wala sa mga typical na mga microinverter or grid tie. So ganun pala, kahit na gaano kaliit, kasi ito kasi pag hindi ginagamit yung kanyang output, pag ilagay natin sa isang wire live, ganyan, tapos meron tayong load, ang mangyayari meron siyang reading, pabago-bago yan na AC. Ang nakita ko noon, kasi may load kami dito na 200 watt, 6 volts yung lumalabas dito sa wire. So depende sa load, depende rin yung lalabas sa kanya. So yun yung masesense ni DEA. Ganun pala. So kahit na yung maliit na ganito, ilaw, masesense niya. So kung 28 watts, 29 watts, yun yung ilalabas niya dito. Ayan. So ngayon, at meron siyang load, ikukonsumo ngayon ng load yung 29 watts. Pero before na sinaksak natin, nabasa niya muna dito na 9 watts yung kailangan ng load. Ngayon, baback up dito, yun yung ilalabas niya. Pagkatanggal mo, masesense siya ulit na parang may 9 watts. Papatay niya ngayon yun. Okay, so willing pa ako kung baka mali po yung sinasabi ko, mag-comment down below. So si DEA ay supported siya ng higher capacity load dito sa grid side. So dito. So ang kaya niyang i-support ay hanggang, depende kung 10 kilowatt, 20 kilowatt, or 5 kilowatt, 6 kilowatt yung kaya niyang i-support yung lakas ng inverter dito sa home load.
Okay? Pero alam naman natin na ang mga grid tie ay primary sila sa grid. So yun yung primary source nila. Na kung sakaling hindi kaya ng solar, kukuha sila ng konti dun sa grid. Kagaya nun, kung 3 kW to 3.6 yung kaya niyang i-support at ang load natin ay 10, yung remaining ay kukunin niya sa grid. Magtutulungan sila. So kahit pa paano, nakabawas yung 3.6 kW. So parang ganun din lang yung operation yung grid tie. Kung ilan yung isasaksak mo, yun ay ilalabas niya. Ang pinakamataas na kaya ilabas ay hanggang 3.6 kW. So kung lalampas doon, kukunin niya na sa grid. So kung grid tie ang bibilhin natin, suggest ko guys na bumili kayo ng grid tie yung merong limiter. Ayan, kung microinverter ang bibilhin niyo, mas maganda guys na yung may limiter. Kasi alam niyo naman, mahal ang kuryente ngayon. So kung yung sobra, pwede kung meron kayong stable na load na hindi nawawala. Okay, yung ref kasi kahit sabihin nating mataas yung load niya, may time siya na mag-rest. Yung aircon, meron time siya na mag-rest. Electric fan, pwede kung dire-diretso yung mga ceiling fan, ganun, dire-diretso. Ayan, so mas suggest ko sa inyo guys yung may limiter. Microinverter, dapat yung may limiter. Kasi kung wala, ay nako, maghapon mong binabalik yung current dun sa grid at magiging load din yan. So akala ko noon, simple lang yung kanyang operation, nun pala napaka-crucial. So kung ano yung pinitik niya at na-sense nung kanyang limiter or yung city sensor niya, yun yung ilalabas niya. So hindi siya parang pinapantayin lang niya yung load mo na hindi sobra. So kung hindi nagpantay yon at wala na yung load mo, papasok niya sa grid. So ngayon pag na-sense niya na parang pumapasok na sa grid, ika-cut off niya, papatayin niya ulit. Okay, so ganun pala gumagana. Akala ko na napakasimple. Okay, so maraming salamat sa inyong panonood sa video na to. At hanggang ngayon ay naku, eto na naman, wala pang kuryente dito sa amin. So ang ginagamit ko ay pure na off-grid. So kung hindi kaya ng off-grid ko, yung load generator. Okay, so maraming salamat sa inyo panonood sa video na to. Next time ulit, kita-kita naman tayo sa panibagong video ni Juan Dilasag. Bye-bye.